Welcome back to my channel. I'm Wilby TV. Nagba-vlogs nga po ko ng iba't ibang uri ng halamang gamot. Nagtuturo din po ako ng tips tutorial tungkol sa mga halamang gamot. Kung bago lang po kayo dito sa channel ko, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, mag-likes, yung may simbolo pong ganyan. Huwag na rin pong kalimutang i-share kung nagugustuhan po ninyong ina-upload ko dito tungkol sa mga iba't ibang uri ng halamang gamot at mga tips tutorial na ginagawa ko dito channel ko. I-share na rin po ninyo sa friends and family at iba pa ninyong kakalala. Bago ko po umpisahan ang pag-tips tutorial ko ngayon, papasalamatan ko lang po mga subscriber ko. Thank you for all subscriber, all viewer. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay patuloy ninyo suportahan yung channel ko para lalo pa po mag-grow. At marami pa po natin matulungan na may hirap nating pababayan na umaasa sa mga libreng gamutan na sa paligid ng bahay nila ay mayroong mga natural na halamang gamot na nakukuha sila na libre na para igamot sa mga karamdaman nilang matagal nang hindi umiigi gumagaling. Sa tulong ng channel na ito ay meron silang natutunan na iba't ibang uri ng halamang gamot na natural at tutorial sa iba't ibang uri ng sakit. Ganon din po sa new subscriber, new viewer. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sana po ay patuloy pa ninyong suportahan yung channel ko para lalo pa po mag-grow. At marami po natin matulungan na mahirap nating kababayan na umaasa sa libreng gamutan na sa paligid ng bahay nila ay mayroong libre na mga gamot na nakukuha sila na makakatipid po sila. Dahil sa hirap ng buhay ngayon, dapat magtipid tayo kahit sa pambili ng gamot. Kahit anong uring bagay, magtipid tayo. At ngayon po ang i-tips tutorial ko sa inyo kung bakit maiksi ang buhay na ng tao ngayon kumpara noong unang panahon kisa sa ngayon. Okay? Tips number 1, kaya maiksi ang buhay ngayon ng tao dahil sa mga pagkain nilang nakakain, nabibili, sa dami ng mga ingredients na nakalagay doon sa mga pagkain na nabibili nila. Yun, kaya umiiksi na rin yung buhay nila. Yung mga pagkain natin mayroong maalat, may maraming bitsin, din sobrang asin o etc. Iba't ibang uri ng chemical o yung chemical namang hindi nakakamatay, yung chemical na pampaiksi ng buhay. Yan po yung tips number 1. Tips number 2, kaya maiksi na po ang buhay ng tao ngayon dahil sa sobrang paggamit ng gadget. Nakakalimutan nila ng tumulog ng wasto dahil kung ikay palaging abala, lalo kung may internet sa inyo, siyempre manonood ka pa ng mga favorite mo na teleserye, yung mga Korean novela o etc. Kung mahilig kayo manood, siyempre yung inyong pagtulog nakakaligtaan na ninyo. Dapat patulog ka na ng alas 8, ginagawa mo ng alas 11 yung tulog mo. Nakakaiksi po ng buhay yan kung palagi kayong puyat, di ba? Dapat kasi ang tao natutulog na yan mula alas 9 hanggang alas 5, alas 6. Natutulog siya ng 8 oras o 7. Yan po yung wastong tulog ng tao. Kaya nga po umiiksi ang buhay natin, tayo na rin yung gumagawa ng ikaiksi ng buhay natin. Dahil sa mga ginagawa natin, yung kagaya ng paggamit ng gadgets, sobra-sobra, di ba? Hindi natin alam na puyat na tayo, itutulog na natin, nauubos natin araw-araw sa pagsi-cellphone, laptop, etc. Yan po yung kinaiksinan ng buhay ng tao. Tips number 3. Tips number 4, kaya maiksina ang buhay ng tao, sobra-sobrang pag-inom. Kung ikaw ay nagiinom mula ng ikaw ay mga teenager hanggang sa 60, aabot ka pa kaya ng 70 o baka hindi ka naabuti ng 60 dahil inom ka ng inom. Nakakaiksi ng buhay yung palaging nagiinom ka ng alak, diba? Magiging abnormal yung mga parts ng katawan mo kung ikaw ay nagiinom ng alak. Unang-una, ang magiging abnormal yung baga mo. Siyempre, pag puro alak, mga hard, delikado yan sa
baga pag araw-araw ko nagiinom ng hard na alak. At yung mga pagsigarilyo, isa na rin sa nakakaiksi ng buhay. Lalo na kung may sakit ka, sakit ka sa puso, o may asma ka, talagang iiksi na yung buhay ninyo kung hindi ninyo matigilan yan. Yan po yung tips number 3, pagsigarilyo, pag-inom ng alak. Tips number 4, isa na rin na kinaiksi ng buhay ng tao, yung pagdudroga. Alam nyo bakit? Maraming komplikasyon kung ikaw ay nagdudroga. Yan yung tips number 4. Pwede kang mamatay ng maaga kapag nahuli ka ng pulis. Siyempre pag marami ka ng kaso o mamaya mabaril ka, o di ba may yung buhay mo, o dun sa pagdudroga mo naisipan mo tumalon ka sa ilog, hindi mo alam yung palang tinalon mo, kala mo ilog, yung pala yung tulay na walang laman na tubig o empty water, di patay ka. Di maiksi, di ba yung buhay mo? Kung yun ang pagtripan mo, o kaya gusto mong tumakbo sa gitna ng kalsada, nasagasaan ka, patay ka. Di ba maiksi na yung buhay mo? At lahat ng pisa ng katawan mo ay baga, atay, puso. Kapag nagdodroga ka, talagang masisira po yan ng droga. Kung kayo nagdodroga, yan po yung tips number 4. Kaya maiksi na yung buhay ng tao. Tips number 5, kaya maiksi na yung buhay ng tao, yung pag-sex ay napapabiyaan na. Alam nyo bakit? Isa rin nakakahaba ng buhay yung pakikipag-sex. Alam nyo bakit? Yung mga litid natin sa katawan kapag ikaw ay nakikipag-sex, normal, lalo na kung bata ka pa, mapapalitan niya ng bagong dugo, at doon magkakaroon ka ng masigla yung katawan mo, masigla yung kaisipan mo, then normal yung pag-iisip mo, then hindi ka medyo bugnutin, sigla ka sa trabaho, kahit etc. Kahit saan masigla ka kapag ikaw ay nakipag-sex. Siyempre napalitan yung dugo mo, tapos yung mga sakit mo na bawa masakit yung ganito mo, hindi agad yan sasakit dahil nga normal yung daloy ng dugo mo. Ito kagaya nito, yan masakit, halimbawa yan, magsisirkulant ng maganda yung dugo mo pag ikaw ay nakipag-sex ng normal. Yan po yung tips number 5 na hahaba ang buhay mo kung ginagawa mo yan. Pero kung hindi ka nakikipag-sex ng normal, kung bata ka pa, madaling umiksi yung buhay ninyo, lalo na kung naiipon yung sperm ninyo, tumitigas yung mano ninyo o yung penis ninyo, hindi na ilabas yan, pwede kang magkaroon ng prostate cancer. Yan, kapag nagkaroon ka ng prostate cancer, yan, iiksi na yung buhay mo, lalo na kung hanggang sa stage 4, di ba? Yan po yung ika-iiksi din ng buhay ng lalaki, diba? Ganoon din yan sa babae, pwede mangyari kasi kung nag-ejaculate siya, o diba, hindi niya ilalabas, pwedeng magkaroon din siya ng cancer. Yang tips number 5 po yan. Tips number 6, isa na rin pampaiksi ng buhay ng tao, yung sobrang gamit sa radiation, kagaya nito, ilaw. Gagamit ka niyan, siyempre masisira yung mata mo niyan kung araw-araw may nakatutok sa yung spotlight. Yan po yung isa ring nakakaiksi na rin buhay. Siyempre pag ganyan, iba't iba na yung mararamdam mo kasi may radiation yan eh. Yung radiation na sa nag-Xerox ka, may radiation din yan, di ba? Yung nag-X-ray, may radiation na rin yan. Ano pa? Yung mga makina na matataas ng voltahe, may mga radiation yan. Mapapansin niya pag pumunta ka sa ospital, pag nagpapa-extra kayo, nakalagay doon, bawal yung buntis, di ba? O, di ba ang ibig sabihin niyan, danger. Danger yung ginagamit na ganon din yung, alam nyo ba yung CT scan? Isa rin niya na about sa may radiation, kasi mapapansin mo, di ba? Nakapag CT scan na po ba kayo? May mga radiation yan, X-ray, o di ba, yung Xerox machine, may radiation rin, etc. At iba pang hindi ko pa na sabi sa inyo na nalalaman ninyo, yun may mga radiation.
isa na rin magpapaiksi ng buhay ninyo kapag araw-araw ninyong ginagamit yan. Lalo na yung mga ano tawag dito, yung malapit sa school, di ba? Malimit silang gumagamit ng mga Xerox machine, computer, tutok na tutok na ko. Ang unang-una yung mata mo sasakit yung ganito, yan, di ba? Kasi kaya nabuhay yung palagi kang ispo sa radiation, di ba? Lalo na kung may mga cell site sa inyo, lalong napakalakas ng radiation yan, yung mga malapit sa bahay ninyo, mga cell site, kaya bawal nga sa malapit sa bahay. Kahit malayo yan, medyo mayroon pa yan na sagap na radiation sa inyo, di ba? Yan po yung tips number 6. Tips number 7, isang nakakaiksi ng buhay ng tao, pagkain. Alam nyo bakit? Kain ka ng taba ng baboy kung mahilig ka. Ano mangyayari sa'yo? Kapag kinain mo yung taba ng baboy, baka, araw-araw, baka, taba ng baboy, baka, taba ng baboy, insad. Alam nyo bakit? Maiipon yan sa gilid ng puso ninyo yung taba ng baka o taba ng baboy. Tapos isa ka pang mag-iinom. Iniinom mo beer. Ang mangyayari niyan, yung kinain mo karning baka, baboy, iikot yan doon sa may puso mo. Iikot lang yan. Pag naikot na yan doon sa may puso mo, yan dami na, tas sinundutan mo pa ng beer, lalong tutulog yan diyan. Kung may sakit ka sa puso, delikado yan. Napakadelikado. Stroke, di ba? Sakit sa puso. Lalong lilibat yung sakit mo sa puso hanggang sa matuluyan ka. Yan po yung tips number 6 na bawal yung mga pagkain na matataba. Ganon din po yung maalat, bawal din sa inyo kung lalo na may sakit ka sa bato. Nako, tigilan na po ninyo, pati lalo na kain ka ng kain ng sitsirya, yung ginagawa mong kanin, merinda, araw-araw. Nako, wag na po ninyong gawin yung araw-araw pagkain ng sitsirya. Okay lang siguro kung twice a day, twice a week, yan. Tapos hindi ka pa nagtutubig. Nako, napakadelikado po niyan. Kaya po yung mga nasabi ko, sana po ay na-memorize ninyo, tandaan po ninyo. True po yan na kapag ginagawa niyo araw-araw, iiksi yung buhay ninyo. Lalo na yung kulang ka sa tulog, kulang ka sa kain, kulang ka sa pahinga. Yan yung talagang dapat nating i-memorize na dapat humaba yung buhay natin. Iwasan natin yung mga gawain na ganun para humaba yung buhay natin, o yung mga mahal natin sa buhay ay masamahan natin ng medyo matagal bago tayo ay magpaalam sa mundong ibabaw. At hanggang dito na lang po. Sana po naintindihan ninyo yung tips tutorial ko tungkol sa maiksi ng buhay ng tao ngayon. Sana po ay i-pull ninyo na panoodin yung video na to para maintindihan ninyo yung tungkol sa bakit maiksi na ang buhay ng tao ngayon. Anong sa mga pagkain, gawain, habit. Yan po. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sana po ay kung hindi pa kayo nakasubscribe, pwede po bang makahingi ng kaunting tulong? Pakisubscribe na lang po. Thank you po. Maraming salamat. I'm Wilby TV. Bye bye.